warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, si sister, na-send na po ba sa SGC ninyo yung yung mga tinatalakay natin? So, bismillah. So, magsisimula na po tayo sa ating tatalakayin sa oras natin, inshallah SWT, sa pahitulot ng dakilang tagapagligtas. Alhamdulillah. Ngayon ay nandito tayo muli sa pagbabahagi ng kaalaman. Ang kaalaman na tinatalakay natin ay patungkol sa kaalaman, sa history ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Marahil, ito ay pagpapatuloy lamang sa ating mga tinalakay. Nasa pag-aaral, pagbabahagi ng kaalaman. Alhamdulillah. So, dito na tayo sa ta'akhuru Jibril bil wahyi. Sabihin, ang pagkaantala ni Jibril alayhisalam sa kanyang pagbaba. Pagkaantala ni Jibril alayhisalam sa kanyang pagbaba. So, may mga panahon kasi na late dumating si Jibril alayhisalam, na yun yung panahon na kinakailangan na talaga siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nais ng propeta Muhammad na matulungan na rin siya sa kanyang mga pinagdadaanan. Nais ng propeta sallallahu alaihi wasallam maligtas, matulungan sa kanyang mga pinagdadaanan, na siya ay nag-isa lamang na lumalaban. So yan. So dito mga kapatid sa pananampalataya, ang pahayag dito ng ating mga ulama, hingil dito, ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kinukutya na ng madami, na ipinapaalala sa propeta Muhammad na wala na daw siyang kasama. So ginawa nila na si Jibril alayhi salam ay ginawa nilang bala, armas sa propeta na wala na daw ang propeta. Yan. Wala na daw si Jibril alayhi salam. So yan. So dito sinabi ng pagpapayag dito, ta'akhuru Jibril alayhi salam bil wahyi fi awwalil bi'athati. Yan. Ang pagkakaantalan ni Jibril alayhi salam sa kapahayagan ng unang bahaging pagiging propeta ng Muhammad. So, ibig sabihin, naantala siya, late siya, nagpaabot kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na para bagang iniisip ng mga tao ay panimula lang si Muhammad nagsalita, wala na palang itong kadugtong. Yun ang mga pagsubok na dumaan sa buhay ng propeta Muhammad na walang nakikinig sa kanya. Bakit? Nagpakilalang propeta tapos wala naman palang susunod na mga revelasyon, hanggang doon lang. So sinubok ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan. Wa yuzkaru fi dhalika qissatu siqat fi Sahih Bukhari annahu lamma ta'akhkhara nuzulu Jibril bil wahyi fi awal bi'sa baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataral wahyu fatratan. So may isang kwento na nabanggit mula sa aklat ni Imam al-Bukhari na ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nanatili ang sugo ng Allah sa pansamantalang tumigil ang pagbaba ng kapahayagan. Yan. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon na yan, na late pa dumating ang talata, ang aya, na nagmula sa Allah, meron ditong tumutukso sa kanya, especially sa asawa ni Abu Jahal. Nasabi niya, ma'ara shaytanaka. Sabihin, Muhammad, ngayon ay hindi ko na nakikita ngayong shaytan. Ganun niya pinag-isipan ang propeta na para magang tingin niya sa propeta, shaytan. Ganun niya na pag-isipan, ganun niya naabot ng pag-isip, ang propeta Muhammad daw siya ay hindi na daw nadatna ng kasulatan dahil si Jibril ay shaytan daw. Ganun niya pinaging masama si Jibril. Itong si Ummu Jamil ang pangalan, asawa ni Abu Lahab. So ginawa ito na panlaban sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito, fahazina Nabiy sallallahu alaihi wasallam fima balagana huznan gada minhu miraran yataradda min ru'usi shawahiq al-jibal. Sabi dito mga kapatid, ayon sa naiulat, na labis na nalungkot ang propeta Muhammad hanggang sa ilang ulit siyang nagtungo sa mataas na tuktok ng bundok
na tila nais niyang ihulog sa kanya ang kanyang sarili. Tingnan niyo mga kapatid sa pananampalataya, subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, syempre wala pang masyadong dumarating sa kanya ng mga kapahayagan. So maraming mga pangungutya na madami, maraming mga panlalait na hinarap ang Muhammad sa mga tao sa Makkah. Nung siya ay nag-Muslim, nung siya naging propeta. Nung nagpakilala na siya na bumaba ang mga aya, talata, pagkaraan matagal bumaba ang mga aya, so nais ng propeta na bumaba na kaagad ang aya. Nang sa ganon, masabi niya na totoo ang aking relihiyon. Umakyat siya ng bundok, nang sa ganon malaman at makikita niya si Jibril alayhisalam na bababa na may daladalang kasulatan nagmula sa Allah. Nalungkot ang propeta hanggang sa sumagi sa isip niya. Sobrang lungkot niya. Sumapit ang kanyang pag-iisip na parabagang gusto na rin niyang tumalon sa kabundukan. Gusto niyang tumalon. Bakit? Parabagang yung pagsubok na yun ay dinaanan niya na hindi basta-basta dahil lahat ng mga tao sa Makkah nangungutya na sa kanila. Wala nang paraman ng propeta sallallahu. So yun lang. Falamma awfa bidurwati Jibril likay yulqi nafsahu minhu tabadda lahu Jibril faqaya Muhammad innaka Rasulullah haqqan. Sa tuwing nararating niya ang tuktok ng bundok at ihulog ang kanyang sarili, tatalo ng propeta dun sa bundok na yun. Kasi hindi niya kinakaya ang panlalait, pangungutya, lahat. Pinaparatangan si Jibril na syaitan. Pinaparatangan siyang baliw. Pinaparatangan siya sa lahat ng bagay na hindi kaaya-aya ay nabibigkas nila sa propeta Muhammad. O sabi ng propeta salam, tatalo na ako. So sabi dito, sabi niya, Muhammad, dumating si Jibril alayhisalam. Inshallah. Ikaw nga ba naman, ako nasubukan ko to. Nasubukan ko yung ang tagal-tagal ng paghihintay. Tapos, bigla mong nakita. Share ko lang, nung nag-aaral ako ng Turel, hindi naman to libak. Kasi nakukwento-kwento rin namin to eh. Nag-aaral ako ng Turel, ayaw ng pamilya ko, pumunta ako ng Turel. So, nagpaalam ako, ayaw nila eh. Gusto nila sa malapit ka lang mag-aral. So, pinilit ko pa rin. Dahil alam kong sarili ko na ayaw kong mag-aral sa labas dahil may mga barkada, may mga kakilala, gagala-gala lang. Sabi ko, gusto ko mag-Turel, mag-aral ng Quran. So, di sila pumapayag. Sa panahon na yun, ay patawarin tayo ng Allah, umalis ako na kahit labag sa kalooban ng mga magulang ko, yun, nagtiis ako, nasa Turel ako ilang buwan. Naghintay ako ng budget. Naghintay ako ng pera, maghintay ako ng pagkain. Walang dumarating. Kasi syempre, labag sa kalooban ng mga magulang ko mag-aaral doon. Nung matagal ng panahon, kasi yung pwesto, mataas na lugar. Doon sa taas, second floor. May nakikita kong naglalakad na babae. Sabi ko, mukhang kahawig ng nanay ko itong naglalakad. Sabi ko, mukhang nanay ko nga to. Nanay ko nga, bumaba ko kagad. Siyempre, ang tagal mong, para bagang naisip ko, mamamatay na ako dun sa Turel na yon na hindi ako mapapatawad ng aking magulang. Umalis ako, walang alam. Kung nagpaalaman ako, di sila pumapayag. So, yun. Nakita ko, may bata doon nagbabasa ng Quran. Bata. Habang inintay ako ng nanay ko dun sa may gate, may batang nagbabasa ng Quran. Nagustuhan ng nanay ko. Sabi niya, ganda ng batang to. So, biglang nagbagong desisyon. Dito na ba talagang gusto mo? Dito na ba talagang pakay mo? Sabi ko, opo. So sabi, sige, dito ka na mag-aral, susuportahan ka. So yung pakiramdam na yun, mga kapatid, ganun. Na kalagayan ng Propeta Muhammad SAW, may bawa ko aking sarili, ang sarap sa pakiramdam, na dumating sa iyo yung inihintay mo ng bagay, na napakasarap sa buhay mo na sana may magulang ako dito, dadalo. Akala ko kasi pinapakalitan ako ng mga magulang ko dahil doon, nung bumisita pa lang nanay ko, naramdaman ko na sumusuporta pala sila sa akin. Kasi na-encourage nung bata na nagbabasa nung pagpasok na sa may gate. So yun ang kalagayan na sinasabi ko lang na kinakwento ko na ramdam ko yung naramdaman ng Propeta Muhammad na nung dumati ang wahi sa kanya, yan. Kasi nais niya magpakamatay, tatalo ng bangin. Kasi siyempre, Propeta Muhammad SAW,
Di pa siya nadatna ng ibang mga kasulatan. Bagong propeta pa lang siya sa dami-dami mga pagsubok na dumaan sa kanya. So yan. So dito, dumating si Jibril. Sabi niya, Muhammad, totoong propeta ka. Totoong propeta ka. Sabi niya, tunay kang propeta. So nagpagaan ito. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. Kapag tumagal ang pagkaantala ng kapahayagan, mula siyang nagtungo gayong sa lugar. Kapag narating niya ang tuktok ng bundok, muling nagpapakita sa kanya si Jibril at sinasabi, gayon din ang salita. So, ibig sabihin, pagbabalik ang propeta doon sa bundok, yan, doon sa bundok na yon, hindi na siya pinapabayaan ni Jibril. Bawat punta ni propeta Muhammad doon sa bundok, doon sa Gara Hira, nagpapakita si Jibril. Ito, andito ako. At nagsasalita, nag-usap. So, ang pagpapakita dito ni Jibril alayhis salam ay nagmukhang tao. Nagmukhang tao. Kasi di ko matatalakay na usapin kung nakita ba ng propeta Muhammad si Jibril na kanyang mukha o wala. Kasi malawak ang paliwanag ng mga namahingi dito. So, ang masasabi ko lang ay nagpakita si Jibril bilang tao, na ginayang tao. Yan. At merong napakagwapong sahaba, yun ay laging ginagaya ni Jibril alayhis salam. Na kapag nakita ng propeta Muhammad ang mukhang yun, inisip ng propeta si Jibril. Kasi yun yung gwapong sahaba na ginagaya ni Jibril ang mukha. Yan, ginagaya ni Jibril ang mukha. Pero hindi alam ito ng mga ilan sa mga sahaba. Yan. So, pwede kayo mag-research, sino ba ang malaika, sino ba ang sahaba na ginagaya ni Jibril ang mukha. Pwede ka mag-search. Yan, pwede mag-search. Iiwan ko sa iyo yan, na sino ba ang lalaki na ginagaya ni Jibril ang mukha nung panahon na buhay pa ang propeta Muhammad. Sino ba? So, inshallah, iwan ko sa iyo yan. Maraming mga ustad dito na mga nag-lecture. Assalamualaikum Ustad. Salamat. Apo. So, may concern. Okay lang. So, sige. So, mashallah. So, patuloy po tayo. Barakallahu fiik. Yan. So, bismillah, nung pakyat ang propeta sa bundok, sa Gara Hira, sinasabi lang niya na Jibril, Muhammad, magtiis ka. Dahil ikaw ay tunay na propeta. Okay. Nakuha ang aral dito na karagdagan, faida Israel. Karagdagan kaalaman, wasayo fi hadha al-khabar annahu laysa mimma rawahu al-Bukhari bal huwa min balagati az-Zuhri wa laysa mawsulan wala tasbi bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. May mga paglilinaw lang dito na dapat natin malaman. Patungkol na hindi to kabilang sa hadith ni Bukhari. Okay. Hindi to kabilang sa hadith ni Bukhari. Ngunit mayroong payag ang ating mga ulama na hingi dito sa kwento na ito. Hingi sa kwento na ito na isang lalaki na si Az-Zuhri na nagkwento, nagpaliwanag dito. Okay, so dito. Okay, sunod. Dito na tayo sa kay Jibril yanzilu bil wahyi marratan thaniyatan. Ito na si Jibril. Bumababa siya para dalihin ang pangalawang revelasyon. Ito na, sabi niya. Qala Ibn Hajar wa kana dhalika ay hadha al-inqita liyadhhaba ma kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddahu min ar-rawi wa liyahsan lahu at-tashawwuq ila al-audi. Yan. Sinabi ni Ibn Hajar al-Asqalani, ang pagkaantala na iyon ay ibig sabihin ang pangsamantalang paghinto ng kapahayagan ay upang wala ang matinding takot na naranasan ng propeta at upang magkaroon siya ng matinding paghihintay at pananabik muling pagdating ng kapahayagan. So, ibig sabihin, yung pagkaantala na yon ay hindi pala totoo yung mga sinasabi ng mga iba na ito ay pagsubok sa propeta Muhammad SAW na pinagalitan daw siya ng Allah. Kasi nabanggit sa mga paliwanag na iba, pinapagalitan daw siya ng Allah. Pinapagalitan ng Allah SWT. So, sabi ng Allah na bumbangaya, mawadda'aka rabbuka. Allah SWT hindi ka pinagalitan, hindi ka niya kinamuhian. Bagkus Allah SWT ay pinaliwanag niya, alam niya dyan kaya timang faawa, hindi ba ulila ka, niligtas ka? At ikaw ay nadat ng ligaw, o dyan kabalan pada, naligaw ka, tapos ginabayan ka. Yan. So yan ang pinapaliwanag dito ng ating mga ulama na ang propeta Muhammad ay hindi dahil hindi dumating ang talata sa kanya na matagal,
ay pinapagalitan ng Allah. Katulad ng sinabi ni Jamil, Muhammad, galit na sa iyong Panginoon. Asawa ni Abu Lahab yan. Yan. Asawa ni Abu Lahab yan. Sabi niya, pinapagalitan ka ng Panginoon. Ng Propeta Muhammad, sa ulat pa na iba, nagkasakit ang propeta eh. So ikaw nga ba naman, di ba kapag nagkakasakit ka, nais mo talagang ikaw ay bibisitahin? Gusto mo talaga madatnan ka, matulungan ka? So yan. So yan mga kapatid sa pananampalataya, ang dinaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Falamma hasala lahu dhalik wa akhadha yartaqibu maji' al-wahyi akramahu Allah bil wahyi marratan thaniya. Okay, dito mga kapatid sa pananampalataya, na nangyari iyon na nagsimula siyang maghintay na muling pagdating ng kapahayagan, pinarangalan siya ng Allah sa pamamagitan ng muling pagpapadala ng kapahayagan. Noong natuto ng propeta maghintay, kasi nung dati, nung nagpapaliwanag siya propeta, siya ay dinadat na ng wahi, so matagal na panahon, di bumababa. So noong natuto ang propeta Muhammad maghintay, magtiis, nagbigay ang reward ang Allah na sa kanya ng reward, na ginawa ng Allah na madalas na bumaba ang mga talata para sa kanya. Na anong request niya? Darating. Ano ang pangyayari? Bababa. Ano ang kalagayan? Tutulong ang Allah. Yan. Na sinubok ang propeta na matagal mo na ibababa ang aya para matuto ang propeta Muhammad magtiis. Yan. Okay, so dito sabi niya, panazartu an yamini falam ara shay'an wa nazartu an shimali. Dito. Akala حاورت بحرائي شهرا فلما قضيت بحواري حبطت فلما استنبطت الوادي نوديت. Ito sabi niya. Sinabi ng propeta, nanatili ako sa Hira, doon sa kuweba, doon sa taas ng mundo, ng isang buwan, 1 month. Yan ang paghintay ng propeta. Isipin mo, 1 month, hindi siya nagpakita sa mga tao. Bakit? Pag nagpapakita kasi, kinukutya lang siya na saan yung wahi. Saan yung revelation? Sino si Jibril? So, 1 month ang propeta di lumabas. Kasi nagpakilala siyang propeta, bakit walang mga talatang sumunod? Yan. So, naghintay ang propeta ng 1 buwan. Nang matapos ang aking panatili roon, bumaba ako. Nung manatili ang propeta ng 1 buwan, anong ginawa ng propeta? Bumaba. Nang nakarating ako sa loob ng lambak, mayroong bangin, ay may tumawag sa akin. May tumawag daw sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ikaw nga ba naman mag-isa ka? Tapos may tatawag sa iyo sa gitna pa naman ng bangin. Ano pakiramdam mo? Ano mararamdaman mo? May magsasalita, di mo alam saan manggaling na boses. Di ba manginginig ka? Yan. Panazartu an yamini falam ara shay'an wa nazartu an shimali falam ara shay'an wa nazartu amami falam ara shay'an wa nazartu khalfi falam ara shay'an. Tumingin ako sa aking bandang kanan, wala akong nakita. Tumingin ako sa bandang kaliwa, wala akong nakita. Tumingin ako sa aking harapan, wala akong nakita. Tumingin naman ako sa aking likuran, wala akong nakita. Okay, kanan, kaliwa, harapan, likuran. Wala nakita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, siyempre nakakatakot yung gano'n, may boses na darating. Yan. فرفعت رأسي فرأيت شيئا فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. Subhanallah. Yan. Sabi dito, itinaas ko ang aking ulo. Tumingin ang propeta sa taas, langit. May nakita ako roon. May nakita ang propeta Muhammad na anghel na pumunta sa akin sa Hira, doon sa kuweba. Nakaupo sa isang upuan sa pagitan ng langit at lupa. Yan. Napakalaki ng langit at lupa. Alam yung pagitan ng langit at lupa, di ba? Naituro din ng mga ustad nito, ha? Ang pagitan ng langit at lupa, sabi ng propeta sa hadith na binanggit ni Imam Bukhari, Imam Muslim, na pinayag ng ating mga alaman na ito ay napaka-authentic na hadith. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, atadaru na mabayna samawati wal ard. Alam ba ninyo, sabi ng propeta, ang pagitan ng kalangitan at kalupaan? Kalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sabi nila, ang Allah at ang propeta ang higit na nakakabatid dito. Yan. Ang Allah at ang propeta ang higit na nakakabatid dito, sabi ng mga sahaba. Ano sabi ng propeta? Masiratu 500 am.
500 years kung lalakarin. 500 taon kung lalakarin bago maabot. So isipin mo yun. How many years? Maglalakad ka 1 year. Kaya mo? Di ko alam kung may magkakaedad na gano'n. Maglalakad siya, siguro, okay, Maynila to Mindanao, siguro 1 buwan nakakarating na. Isipin mo, 500 years bago maabot na binabasihan kung paano maglakbay mga Arabo. Yan. Ang paglalakbay ng mga Arabo sa disyerto, walang pahinga. Lalo na kung nakaka-kamelyo sila, kamelyo, walang pahinga. Bakit? Dahil meron na siyang dalang tubig. Yan ang ibinigay ng Allah. So, yun. Sa pagitan ng langit at lupa, meron diyang anghel na nakita ang propeta Muhammad SAW nakaupo mismo, napakalaki. Yan. Faja'altu arta'u minhu ru'ban hatta hawaitu ilal ard. Napuno ang matinding takot dahil sa kanya hanggang sa bumagsak ako sa lupa. Ito. Paano malimbawa? Hirap na magalimbawa na. Yan. So, noong propeta Muhammad SAW, sobrang takot niya, nakita niya yung lupa, nakita niya yung yung pagitan ng langit at lupa, na mayroong nakaupo doon na napakalaki, bumagsak, di niya na kayang buhati ng katawan, nakalagay ang tuhod. Allah Akbar. Parang, siguro, nangyari din sa'yo ito. Noong nawalan ka ng malay, nakatukod mo ang iyong tuhod. Sobrang hirap. So, siyempre, sino nga ba naman din matatakot doon na mag-isa ka lang, nakita mong nakaupo sa pagitan ng langit at lupa na napakalaki? Yan. Sino din matatakot? Okay. Fatay to Khadijah radhiyallahu anha, fakultu zammiluni. Yan. Tumakbo ako at pumunta ako sa aking asawa ni si Khadijah. At sabi niya sa akin, takpan niyo ako. Yan. Sabihin, takpan ako. Bakit? Natatakot. Parang batang na sobrang pagkatakot na nakadapa. Ganyan ang kasaysayan ng buhay ng propeta noong bumababa ang wahi. Ganyan ang hirap at dinanas ng propeta Muhammad sa umpisa ng kanyang pagiging propeta. Ganyan ang hirap na kanyang nararamdaman. Na ibang mga ulat pa, pag bumababang aya, ang propeta Muhammad, pag nakasakay ng kabayo, nakakaupo ang kabayo sa sobrang bigat. At ang propeta kapag gising, nahihimatay siya. Iniintay pa ng mga sahaba na magising pag bumababa ang aya. Bakit? Aya, salita ng Allah, bumababa sa mundo. Ano maisip mo doon? Para bagang nagsasalita lang na mayor sa harapan? Hindi. Bagkus aya na bumababa na sabi ng mga sahaba, halata namin may bumababang aya sa propeta. Dahil may naririnig kaming parang alambring napakalakas na nagbabanggaan. Kung makasubok kayo, yung mga nakasakay sa barko, mayroon diyang napakalaking mga alambre na nagkakatamaan na babagsak na para bagang magugunaw ang mundo, pakiramdam mo. So, ganun ang halimbawa na sabi ng mga sahaba, nagkakabangga ang mga alambring malalaki, maya yun, hinimatay ng propeta Muhammad. Kukunin na nila. Ganyan ang nararamdaman ng propeta sa nung bumababa ang wahi revelation, kasulatan. Yan. Padatsaruni wa sabbu alayya ma'an baridan. So ginawa nila, sabi ng propeta, binalot nila ako, nagpatulong si Khadijah sa ibang mga tao, at binuhusan nila ang ulo ng propeta ng malamig na tubig. Binuhusan nila malamig na tubig. Panazalat, bumaba naman ang aya, yan naman si Jibril, sinundan siya. Kung nga ba naman, natatakot ka na, tapos yung nag-aabol siya, susundan ka pa, yan. So yan ang nangyari. Pagkatapos ay ibinaba ng Allah ang talata na sumunod, ito na yun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Sabi ng Allah, ikaw na nakabalot, tumindig ka at magbabala at dakilain mo ang iyong Panginoon at linisin mo ang iyong kasuotan at layuan mo ang mga kasuklam-suklam na bagay. So dito, ikaw na lalaking nakabalot, gawin mo na tumayo para mag-anyaya, magdakwa. Warabbaka fakabir, ipalaganap mo ang Allah ay dakila. Wasiyabaka patahir, at ang iyong sarili alisin ng shirk. Linisin ang iyong gamit para mag-ibada.
warujza fahjur, at ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam shirk ay layuhan mo. Yan ang sabi ni Jibril na sinabi ng Allah SWT. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن تُفْرَضَ الصَّلَاةُ ثُمَّ حُمِيَ الْوَحْيُ بَعْدَ وَتَتَابَعَ. Nangyari ito bago pa ipinagutos bilang obligasyon ang salah. Pagkatapos nito, naging tuloy-tuloy ang sunod-sunod na pagbaba ng kapahayagan. Akhrajul Bukhari Muslim. So yan. Noong dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon na siya ay nakadapa sa sobrang paghirap niya doon, binabalot na balot, binubusan ng tubig. Pagkababa ng aya doon na ito na Surat Mudaththir, ay sunod-sunod na daw yung talatang bumaba. Okay, wala na po ito mga pagitan. So, nakuha ang aral dito na pinahayag ng ating mga ulama dito. Okay, dito. Faida Isra'iyah. Faida Isra'iyah. Sana yan? وهذه الآيات هي مبدأ رسالة صلى الله عليه وسلم وتشتمل على نوعين من التكليف. Sabi dito, ang talatang ito, Surat Mudaththir, mula aya 1 hanggang 5. Ang talatang ito ay simula ng kanyang pagiging sugo at naglalaman ng dalawang uri ng tungkulin. Ito yung dalawang tungkulin na dapat din malaman. Una, taklifu bil balagi wa tadhiri wa dhalika fi qouli ta'ala kum fa'anzir. Unang tungkulin, utos na mabigat. Tungkulin ay nagutos sa kanya iparating ang mensahe at magbigay babala. Sinabi na Allah, kum fa'anzir, tumindig ka, bumangon ka at magbigay babala. Pangalawang uri, na nagpapadagdag, taklifu bitatbiki awamirillahi subhanahu wa ta'ala ala dhatihi وَذَلِكَ فِي بَقِيَةِ الْآيَاتِ. At ikalawang tungkulin ay pagsasagawa niya sa mga utos ng Allah sa kanyang sariling buhay. Ito ay makikita sa natitirang mga talata. Ito ay nakikita sa mga natitirang mga talata. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Dalisain mo yung Panginoon, dakilain mo, at ang iyong sarili, alisin mo ang shirk. Okay. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. So yan. Okay, dito na tayo. Aqsamul wahyi. Aqsamul wahyi. Ang uri ng mga wahyi. Ang uri ng mga wahyi. Ito yung uri ng mga wahyi, mga kapatid, sa pananampalataya. Yang kasimul wahyu ila sitti maratib. Ang kapahayagan ay nahati sa 6 na antas o paraan. Ang kapahayagan ay nahati sa 6 na antas o paraan. Una, ar-ru'ya as-sadiqah. Ito yung uri ng uri ng wahi na bumaba sa propeta. Ar-ru'ya as-sadiqah. Una, ar-ru'ya as-sadiqah wa kad kanat mabda'u wahyi. Ang totoong panaginip, yun yung ru'ya as-sadiqah, ang maging simula ng kapahayagan sa propeta. Isabihin, una, yung pananaginip, ang pagkakababa ng revelasyon, wahi, panaginip na idadaan sa panaginip. Sunod, tamassulu al-malaki rajulan. Anahu kana yatamassalu al-malak rajulan fayukhatibuhu hatta ya'ya anu ma yaqulu lahu wa fi hadhihi al-martaba kana yarahu as-sahaba radhiyallahu anhum ahyanan. Ito. Pangalawang pagbaba sa wahi, minsan nagpapakita ang anghel sa anyong tao na kinakausap siya. Yun ang propeta na kinakausap siya. Hanggang sa lubos niyang maunawaan ang sinasabi nito, sa ganitong paraan, minsan ay nakikita din ito ng mga sahaba. Yan. Minsan nakikita ito ng mga sahaba na nakikipag-usap ang propeta sa lalaki. Na lalaki na ito ay para bagang kasama rin nila, ngunit yung pala ay si Jibril alayhisalam. Pangatlong paraan ng pagbaba ng wahi, ilka'ul malak fil raw'i wal qalbi. Maka na yulkil malak fi raw'i wa qalbi min ghairi ay yarahu. May mga pagkakataon na ang anghel ay naglalagay ng kapahayagan sa kanyang puso at katotohanan nang hindi niya nakikita ang anghel. So yan, si Jibril alayhis salam, naglalagay siya
ng kasulatan na dinidiretso na ng Jibril alayhi salam sa puso ng propeta. Na ito ay naisip na bigla, na sabi na ito ay wahi mula sa Allah. Dinidiretso sa puso ng propeta. Yan. Sabi dito, kala nabiyo inna ruhal qudus nafasa fi rawa'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha wa ajmilu fi talibi fi talabi wa la yahmilannakum istibta'u ar-rizq ala an tatlubu bima'siyati Allahi fa inna ma 'inda Allahi la yanalu illa bi ta'atihi. Sabi dito, katotohanan ng roh, yung kudus, ay naglagay sa aking kalooban, yun si Jibril salam, ng kapahayagan na walang kaluluwang mamamatay hanggang sa makumpleto nito ang kanyang itinakdang panustos. Ayan. Kaya matakot kayo sa Allah at maging maayos kayo sa paghahanap ng kabuhayan at huwag niyong hayaan na pag-aantala ng panustos ay magtulak sa inyo ng hanapin ito sapagkat ang anumang nasa Allah ay higit na nakakamtan maliban sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. So dito mga kapatid, sabi dito, halimbawa dito sa hadith, nasabi ng Propeta Muhammad, walang mamamatay na kaluluwa liban lamang matapos muna lahat ng revelasyon niya. Walang mamamatay na buhay liban lamang matapos ang mga revelasyon. Akhrajal Bayhaqi wa sahhahu al-Albani. Okay. Mislo silsilati al-Jars. Okay. Halimbawa naman na pang-apat. Ayan. Annahu kana ya'ti fi misli silsila al-Jars wa huwa sawtu ruwaqin al-hadid wa qala ashhadu alayhi. Okay, dumadating daw ang wahi sa kanya ang kapahayagan sa parang tunog ng kampana. Kampana, bell, kring-kring yan, kring-kring, bell ba? At inilalarawan bilang tunog katulad ng pagkalansing o pagtama ng bakal. So ito yun, tumatama siya sa bakal. Siyempre, kapag bell, pag tumatama ng bakal, napakalakas, so nakakaano siya sa tenga. Yan. Ito ang pinakabigat na paraan ng pagdating ng kapayagan sa kanya. Yan. So kung tatanungin ka, ano yung pinakamabigat na paraan ng karamdaman ng propeta, nahihirapan ng propeta ng matindi pag bumababa ang wahi? Ano yun? Yung panahon na ang propeta Muhammad ay kapag bumababa sa kanya, ang aya ay para bagang naidadaan sa bell, walang pana na tumutunog. Doon yung pinakamahirap sa propeta. Bakit? Nahihimatay siya. Kung nakasakay ng kabayo, nakakadapa. Nakakaupo sa sobrang bigat. Yan. Hatta inna jabinahu liyatafassada arakan fil yawmi asyadid albadwa hatta inna rahilatahu latabruku bihi ila al-ard idza kana rakiban. Sabi dito, umaabot sa punto na ang kanyang noo ay pinagpapawisan ng labis kahit na napakalamig na araw. Pinapawisan ng propeta Muhammad na bigla pag bumababang aya. At magiging ang kanyang sinasakyang hayop ay bumabagsak, nakakaluhod dahil sa bigat na kapahayagang bumababa sa Allah kapag sa panahon ng propeta Muhammad ay nakasakay siya. Panglima, ru'yatul malak fi suratihi. Ang pagbaba daw ng anghel mismo sa kanyang larawan. Mismo. Si Jibril larawan, annahu yaral malak fi surati allati khulika alaiha fayuhi ilay ma sya Allah ay yuhiyahu wa hadha waqa'a lahu marratain kama dhakara Allah dhalika fi surati Najm. Nakikita niya ang anghel sa tulad nitong anyo na nilikha ng Allah at ipinapahayag nito ang kanyang mga anumang nais na ipinayag ng Allah. Nangyari ito sa kanya ng dalawang ulit gaya na binanggit ng Allah sa surah An-Najm. Binanggit ng Allah sa surah to An-Najm. Na dalawang beses daw nakita ng propeta si Jibril. Pero magkaiba rin ang pagtatapsir ng mga ulama.
Pinapaalam ko na may mga pagkakaibang mga pananaw ng mga ulama na nakita ba ng propeta si Jibril ang kanyang mukha o hindi. So dito sa aklat natin na pinapanigan na nakita, pero nirespeto ko po yung nagsasabi na hindi nakita sapagkat may ibang mga pahayag na ganun. Halos 50-50 dito eh. Hindi may mga pananaw na mahina, malakas. Pagkus halos 50-50 ang mga pananaw malakas sapagkat halos lahat may mga paliwanag at may mga dalil at magagaling sa history. Pang-anim na pagbaba ng wahi, revelasyon. Ito yung pang-anim na pagbaba ng ano? Wahi, revelasyon. Sabi dito, wahyullah ilayhi fawqa samawat. Ma awha Allah ilayhi wa huwa fawqa samawati laylatal mi'raj min fardi salati wa ghairiha. Sabi dito mga kapatid sa panampalataya, kabilang din dito na ipinapahayag mismo ng Allah sa kanya habang siya ay nasa ibabaw ng mga kalangitan noong gabi ng Mi'raj. Kabilang dito ang pagutos na maging obligasyon ang sala at iba pang ipinahayag sa kanya. So yun. So iba daw na paraan ng pagbaba ng wahi ay yung panahon ng Israel Mi'raj. So kasi meron doon mga utos sa Allah SWT na itayo ng iyong umma ang sala. So doon, wahi daw yun. Na mismo pinaakyat Allah SWT sa kalangitan. Yan. So yun, natapos po ang ating tinatalakay dito. So, inshallah SWT, nalaman natin ang mga kaalaman na di natin alam dati, ngayon nalaman natin. Ito ay biyaya ng Allah SWT para sa atin. So, dito na lang po ang ating ituturo. O may katanungan, okay lang. Kung katanungan, alhamdulillah, ito ay ibig sabihin na unawa natin. At inutusan ko pang lahat na pagkakalam ko, inesend naman to sa GC. Magbasa po kayo. Yung aking binabanggit ay mga paliwanag lang sa mga binabasa ko at pinanonood kong mga history mula sa mga doktor na nagpapaliwanag. Ito mga ano lang, no, parang guide lang sa atin yung pag-aaral dito. Pero malinaw na ito, nasasama rin na, alhamdulillah. So, ang dito na lang, barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Man tamassaka bi sunnatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz sa dagdag kaalaman. Thank you po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May tanong po sana ako. May tanong po sana ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Sige lang. Pwede pong malaman ko sino po yung dalawang angel na nagpakita po kay Propeta Muhammad po.